Okay, so ayun mga ka-DIY, natapos natin itong ating power bank na gawa sa battery ng motor. Ayan, so ginagamit natin siya ngayon pang charge din sa ating power bank. Ayan, so charging na siya. Okay, so mga ka-DIY, bali ngayon ang video natin ay gagawa tayo ng power bank gamit itong battery ng ating motor. So sa magtatanong kung paano nga ba gawin, dahil ito ay 12 volts at yung ating ginagamit sa power bank natin ay 5 volts lang. Ay yung video na ito ay sundan mo mga ka-DIY para matutunan mo kung paano siya gawing power bank itong battery ng ating motor. So meron tayo ditong mga pyesa, 6 to 32 volts yung kayang drive nitong module na ito. Ito yung gagamitin natin na pang charge ng ating cellphone. At meron tayo ditong voltmeter, tapos switch natin at screw para dito sa negative at positive ng ating battery. So sundan mo lang itong video mga ka-DIY para malaman mo kung paano to gagawin. Okay, so ang unang gawin natin dito mga ka-DIY, dikit muna natin itong ating mga module, pati yung ating voltmeter. Ayan. Tapos itong ating voltmeter ay itabi lang din natin dito para makita natin yung voltahe ng ating battery kung ito ay low-bat na. Try natin i-check yung battery kung ilang volts siya mga ka-DIY. Ayan, so bali yung ating battery ay nasa 12.5 pa siya mga ka-DIY. Ayan. So okay na okay pa yan. Tapos yung ating switch, yan, dikit lang din natin. So wala tayong heat gun ngayon, so wala lang gamitin natin. Tapos maglagay tayo nito mga ka-DIY ang kanyang terminal. So yung ating positive, yan, so ikat na natin ito dahil sobrang haba. Yung positive natin, lahat dito kukuha tayo sa switch, lahat ng positive na ating voltmeter at positive nating USB, dito natin kukunin sa kabila ng switch. So i-fix muna natin ito. Tapos ang sunod natin sa negative. Yung negative natin, pagsamahin lang natin itong dalawa. Yan, dito na yan. Okay. Tapos yung positive natin sa voltmeter at saka sa USB ay dito natin itatap na sa ating switch mga ka-DIY. So ikabit natin ito mga ka-DIY yung kanyang positive dito sa switch. Bali yung connection niya mga ka-DIY ay itong positive dumaan muna sa switch papunta rito sa voltmeter at saka sa ating USB. Tapos yung negative ng USB at negative ng voltmeter pagkasama na lang dito sa negative terminal ng ating battery. So yan lang po kasimple mga ka-DIY. Tapos lagyan natin siya ng screw. Yan, bali suksok lang natin yan. Okay. Ayan. So, natapos na natin mga ka-DIY. So, ayan yung tsura niya. So, switch natin. Okay, 12.5. Ayan, tapos pwede natin magamit itong pang charge. So, try natin ngayon i-charge sa ating power bank. Ayan, so ito yung ating power bank. Okay, switch on. Ayan, so charging. So kung napapansin nyo, i-charge na yung ating power bank. Ayan. So meron na kayong malaking capacity na power bank mga ka-DIY gamit itong battery ng ating motor. Okay, so ayan mga ka-DIY, natapos natin itong ating power bank na gawa sa battery ng motor. Ayan, so ginagamit natin siya ngayon pang charge din sa ating power bank. Ayan, so charging na siya. So ito ngayon yung kanyang itsura. Ayan. So pili mo na yung switch. Ayan. So sa may mga battery dyan na
galing sa motor nyo na pinull out nyo na at pinagpalitan. So huwag nyo munang itapon dahil pwede nyo itong gawing ganito mga kadayway, power bank. Ayan. So sa pag-charge naman ito mga kadayway, so wala namang problema yan. Pwede nyo itong charge kung mayroon kayong battery charger na pang motor talaga. Ayan, so ilagay mo lang ito doon, charge mo siya para pwede mo magamit. So pwede mo naman ito charge gamit yung boost converter. So lagyan mo lang ng boost converter at magamit mo sa 12 volts na power supply. So isaksak mo lang ito gamit yung power supply at meron siyang boost converter na para dito. So kung nagustuhan nyo po yung ating video, so huwag nyo pong kalimutan mag-like at comments. Subscribe na rin mga kadayway para updated kayo sa aking mga video na ina-upload. So maraming salamat po sa inyong suporta.